Itinuturing mong ate ang maunawaing landlady, pero siya ay naglalagay ng recording device sa ilalim ng unan mo. Itinuturing mong babaeng kaibigan ang pabebe mong kababata. Pero siya ay nag-install ng tracker sa katawan mo. Hanggang sa matuklasan mo na ang malamig na babaeng presidente ay may koleksyon ng mga lihim mong litrato mula sa iba't ibang anggulo. Saka mo lang napagtanto na lahat ng babaeng nasa paligid mo ay yandere. Sa oras na ito, galing ka sa overtime at uwi ka na. Ngunit sa sandaling marating mo ang harap ng pinto mo, ang dati mong tahimik na antok ay biglang nawala ng malaki dahil napansin mong ang sapatos mong pang-sports na maayos na nakalagay sa pintuan ay biglang lumipat ng kalahating pulgada. Ibig sabihin, may humawak sa sapatos na ito habang nasa trabaho ka. O kaya'y may lumapit sa pinto mo at sinubukang makinig sa ingay sa loob. Pero hindi sinasadyang nasipa ang sapatos. Kumirot ang puso mo, hindi ka agad naglabas ng susi. Sa halip, umatras ka ng kalahating hakbang at hinawakan ang panlaban sa bulsa mo. Sa mga sandaling iyon, isang mahinang langit-ngit ang pumutok sa katahimikan ng hallway. Hindi ito nanggaling sa pinto sa harap mo, kundi mula sa likod mo. Mabilis kang lumingon at habang dahan-dahang bumukas ang pinto sa tapat. Isang napakalakas at medyo agresibong pabango ng rosas ang sumalubong sa iyo. Bigla kang napalibutan. Jebay, uwi ka na pala. Kasabay ng isang malambot na boses na tila umaabot sa buto, ang landlady na si Liu Ruoyan ay nakasandal sa pintuan at lumitaw sa iyong paningin. Kahit gaano ka kadalas magpakatino, sa sandaling iyon ay hindi mo napigilan ang pagkagulat. Nakasuot siya ng itim na silk na pantulog. Medyo nakabukas ang kwelyo, nagpapakita ng malaking bahagi ng puting balat. Dahil sa init, namumula ang kanyang pisngi na hindi normal. Ang kanyang mga mata ay tila umaagos na tubig, at ngayon ay diretsyo siyang nakatingin sa iyo. Sa mas tumpak na pagsasalita, nakatingin siya ng mabuti sa iyong puting shirt na naging semi-transparent dahil sa pawis na dumidikit sa iyong matipunong katawan. 3 segundo ang katahimikan. Dahil sa ganoong matinding titig, hindi ka komportable. Hindi mo ipinahalata, umatras ka ng kalahating hakbang at inayos ang iyong lalamunan, sinusubukang sirain ang kakaibang awkwardness. Ate Ruoyan, hating gabi na, hindi ka pa natutulog. Si Liu Ruoyan ay tila nagising mula sa pagkakatulala, at agad na nagbago ang ekspresyon niya sa isang kaawa-awang mukha. Bahagyan niyang kinagat ang mapupulang labi, ang boses ay malambot na parang naglalambing, gusto ko sanang matulog, ate. Pero biglang pumutok ang tubo ng tubig sa bahay. Sa hating gabing ito, ako lang isang babae. Talagang wala akong magawa. Habang nagsasalita, humakbang si Liu Ruoyan palapit sa iyo. Ang mabango at mamahaling pabango ng rosas ay direktang pumasok sa iyong baga. Iniabot niya ang maputing daliri. Ang dulo ng daliri ay parang hindi sinasadyang dumampi sa braso mo, tapos ay bahagyang tumingala sa iyo. Jebay, alam kong napagod ka, pero pwede bang? Tulungan mo si ate na tingnan sa loob. Tumingin ka sa baba, nga. Sa may pintuan ng kabilang bahay ay may tubig na tumutulo, at nabasa pa ang magagandang tsinelas na cotton ni Liu Ruoyan. Ngunit kumunot ang iyong noo. Kapag pumutok ang tubo ng tubig sa bahay, ang normal na reaksyon ng isang tao ay hindi ba dapat? Naghahanap ng basahan para sa sirang tubo, nagdadala ng timba para kumuha ng tubig, o mabilis na nagpapalit ng maikling manggas at shorts para sa trabaho. Pero si Liu Ruoyan sa harap mo, hindi lang nakasuot ng napaka-hindi angkop na mahabang damit para sa trabaho, mayroon pa siyang detalyadong natural na pampaganda sa mukha. Ang pinakakakaiba, sino ba ang magpapaspray ng napakalakas na pabango ng rosa sa sarili habang nag-aayos ng sumabog na tubo? Sa iyong puso, may biglang lumitaw na kakaibang pakiramdam at dahil sobrang pagod ka na, gusto mo na lang tumanggi. Ate Ruoyan, wala akong kahit isang katulong, kahit pumasok ako ay hindi ko rin maayos. Baka patayin mo muna ang ma-involve, bukas ng umaga tatawagan kita ng mekaniko. Pagkasabi nito, sa kaibuturan ng mga mata ni Liu Ruoyan, biglang sumilip ang isang anino na halos hindi mapansin, pero walang pagbabago ang kanyang mukha. Bigla siyang bumuntong hininga, binitiwan ang braso mo, at tila napakalungkot. Tama nga, pagod ka sa overtime, paanong magiging ganito ka walang alam si ate? Ibinaba ni Liu Ruoyan ang kanyang ulo, may bahid ng tamang-tamang pagiging pango sa kanyang boses. Okay lang. Magpahinga ka na, papasok si ate para kumuha ng tuwalya at dahan-dahang sumipsip. Kung kailangan, hindi na matutulog ngayong gabi. Ang mga salitang ito ay parang patay na tira. Ikaw ay isang taong hindi sumusuko sa pilitan pero madaling naawa at mayroon kang napakagandang pag-ugali. Higit pa rito, ang magandang landlady na ito ay madalas na nag-aalaga sa iyo. Sa harap ng isang babaeng madalas tumulong sa iyo na humihingi ng tulong sa kalagitnaan ng gabi. Uwi na ako at matutulog, ang mga salitang iyon ay naipit sa iyong lalamunan, hindi mo masabi. Bahala na. Ate Ruoyan, huwag ka nang mag-abala. Napabuntong hininga ka ng walang magawa, inilapag ang iyong portfolyo sa sapatosan sa pinto ng iyong bahay, at sinabing, tara na.
Papasok ako at titingnan para sa'yo, pero hindi garantisadong maayos ko. Pagkarinig nito, sa mga mata ni Liu Ruoyan na nakayuko, biglang sumiklab ang isang matinding liwanag ng tagumpay, ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo. Siya pa rin ang malambing at nagpapasalamat na ate mula sa pamilya Ling. Jibei, talagang mabuti kang tao. Mabilis, pumasok ka. Mag-ingat sa madulas na sahig. Sumunod ka kay Liu Ruoyan sa kabilang pinto, ito rin ang unang pagkakataon sa loob ng kalahating taon na nakatapak ka sa bahay ng landlady. Hindi ka na masyadong tumingin, tumapak sa tubig at pumasok sa banyo. Sa ilalim ng lababo, sa koneksyon ng hose. Talagang natanggal ito at pumuputok ang tubig. Yumuko ka. Hindi pinapansin ang maruming tubig sa sahig na dumudumi sa iyong pantalon, diretsyo mong hinawakan ang natanggal na koneksyon at sabay sigaw, Ate Ruoyan. Bigyan mo ako ng pliers o di kaya ituyong tuwalya. Kailangan munang takpan ang natanggal na bahagi bago maayos. Sige, sandali lang. Nakatayo si Liu Ruoyan sa pintuan ng banyo, pinapanood ang lalaking nakayuko at nakatuon sa pag-aayos. Sa makitid na espasyong puno ng singaw, naamoy niya ang iyong natatanging amoy, ang halo ng murang sabon at bahagyang pawis na panlalaki. Ang paghinga ni Liu Ruoyan ay nagsimulang umigting. Habang nakasandal siya sa hamba ng pinto, ang kanyang mga kuko ay malalim na kumapit sa kahoy. Ang dibdib niya ay pumipintig ng malakas. Ang mga mata ni Liu Ruoyan ay hindi na nagkukunwari, ito ay isang tingin na nais lamunin ang biktima ng tuluyan. Ang baliw na kasamang nagkulong sa sarili niyang teritoryo, huminga siya ng malalim sa hangin na may amoy mo bago lumingon para kunin ang tuwalya. Ngunit nang makuha na ang tuwalya, hindi niya ito agad dinala sa iyo, kundi sadyang nagtagal ng 2 minuto sa sala. Naririnig ang mahinang paghinga mo sa banyo kasabay ng pag-aayos mo sa tubo, tinatamasa ang lalaking ito. Nasa aking teritoryo, para sa akin ay nagtatrabaho ka, isang kasiyahang dulot ng sandaling ito. Ate Ruoyan, nasaan ang tuwalya? Ang tawag mo ay nagpabalik kay Liu Ruoyan mula sa kanyang pagkatulala. Darating na, agad itinago ni Liu Ruoyan ang kabaliwan sa kanyang mga mata at pumasok ng may maliliit na hakbang. Iniabot ang tuwalya. Kinuha mo ito at inilagay sa basang tubo na may mga gasgas, pinindot ng mariin. Sa wakas tumigil na ang tubig. Huminga ka ng malalim at tumayo. Ipinagpag ang maruming tubig sa kamay. Dahil matagal kang nakatungo, bahagyang nanginig ang katawan mo ng tumayo. Mabilis na umabot si Liu Ruoyan at hinawakan ang braso mo. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa matigas mong kalamnan. Naramdaman ni Liu Ruoyan ang isang matinding kuryente mula sa dulo ng kanyang daliri na dumiretso sa kanyang puso. Pinigilan niya ang matinding pagnanais na yakapin ka ng buong buo. Sa pagkukunwaring tinutulungan kang tumayo, hindi sinasadyang dumausdos ang kanyang daliri sa likod ng kamay mo. Ang boses niya ay tila may sinulid na hinihila. Ay, ang pagod mo naman, Jibei. Hindi na alam ni ate kung paano ka pasasalamatan. Kung gusto mo, magluluto si ate ng noodles para sa'yo. Kumain ka muna ng midnight snack bago umuwi. Mabilis mong binawi ang kamay at hindi halatang lumayo kay Liu Ruoyan. Ang pagkakadampi niya ay nagpamanhid sa anit mo. Kahit medyo mabagal ka sa damdamin, bilang isang lalaking may sapat na gulang, hindi mo maiwasang mapansin ang walang pagpigil na alindog ni Liu Ruoyan. Huwag na, Ate Ruoyan. Masyado ng gabi ngayon. Sabay mong sinabi ito habang palabas. Hindi ko pa nasara ang gripo. Ngunit lumana ang host na yon. Bukas kailangan mong tawagan ang isang profesional na tubero para palitan yon, kung hindi, babaha muli. Nang makitang hindi ka lumingon at dumiretso sa pinto, unti-unting nanigas ang ngiti ni Liu Ruoyan. Magpahinga ka na ng maaga. Sumunod si Liu Ruoyan sa pinto, pinagdikit ang mga kamay sa harap at muli ay kinagat ang kanyang palad. Sige, Ate Ruoyan, magandang gabi. Dahan-dahan mong binuksan ang pinto. Mabilis kang pumasok sa kwarto at sabay na isinara ang pinto nang may malakas na lagitik. Bumalik ang katahimikan sa pasilyo. Nakatayo si Liu Ruoyan sa harap ng nakabukas na pinto at ang kanyang pagiging malambing at kaawa-awa ay biglang nawala. Walang ekspresyon siyang nakatitig sa saradong bakal na pinto. Ang kanyang mga mata ay malalim na parang walang ilalim na balon. Tumingin siya sa kamay na humawak sa iyo. Dahan-dahan niya itong itinaas at idinikit ang kanyang mga daliri sa kanyang labi, saka huminga ng malalim na tila nasisiyahan. Magandang gabi, aking munting bay. Ang boses ni Liu Ruoyan ay umalingaw-ngaw sa walang laman na sala. May kakaibang pagkabaliw at pagmamahal na nakakapangilabot. Tama, sa ngayon kaya mo pang tumakas. Ngunit sa lalong madaling panahon, hindi ka na makakalabas sa pintong ito. Kinaumagahan. Nagising ka sa malakas na katok. Kuya Jibei, bilisan mo at buksan ang pinto. Araw na, pero tulog ka pa rin, kasabay ng katok ay isang boses ng dalaga na parang kampana. Iminulat mo ang iyong mga mata, at pilit na inayos ang gusot mong buhok na parang pugad ng ibon. Pagkatapos, nakatsinelas ka papuntang sala. Pagbukas mo ng pinto, biglang sumulpot si Suliuli sa harap mo.
At sa kanyang kamay, parang alahas niyang hawak ang isang malaking stainless steel na thermal flask. Alam ko natulog ka pa, sabi ni Suliuli habang pumapasok sa ilalim ng iyong braso, diretsyo sa side table. Isinuot niya ang pink na tsinelas na kuneho na inihanda niya para sa sarili. Ikaw na ito, weekend naman, dapat nagpapahinga ka sa dorm. Para kang kabayong matyaga, sabi mo habang inaabot mo ang thermal flask na malamig pa. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Lumingon si Suliuli at tinitigan ka ng may inis. Parang tagapangasiwa ng bahay, yang kumpanya nyo, araw-araw kang pinapag-overtime. Tingnan mo mukha mo ngayon. Parang refugee sa pagod. Kung hindi ako dumarating para alagaan ka, malalason ka sa trabaho. Habang nagsasalita, inagaw niya ang thermal flask mula sa iyong kamay at nagtungo sa maliit na mesa. Binuksan niya ang takip at biglang kumalat ang napakabangong amoy ng sabaw ng manok. Sa buong inuupahang kwarto, Kuya Jibay, maghilamos ka na. Halika, inumin mo ito habang mainit. Sa pagmamasid mo sa dalagang abala sa pagkuha ng bowl at kutsara, bumalot ang init sa iyong puso. Sa malaking lungsod na ito ng Nancheng, ikaw ay nag-iisa, araw-araw ay trabaho. Puno ng intriga at panggigipit. Kahapon, ang tingin ni Liu Ruoyan, isang babaeng may pang-aapi at pahiwatig, ay nakaramdam ka ng pagod. Kumpara doon, sa harap lang ni Suliuli mo lubusang maibaba ang iyong depensa. Pagkatapos maghilamos, maayos kang nakaupo sa hapag. Nakapaghanda na si Suliuli ng isang malaking bowl ng sabaw ng manok na may lumulutang na pulang goji berries. Sumandok ka at uminom ng malaking subo. Ang tamis at sarap ay dumaloy mula lalamunan hanggang sikmura, napapalakpak ka, Liuli, ang galing ng luto mo. Sino man ang magpakasal sa iyo, swerte talaga. Nang marinig ang salitang magpakasal, biglang kumibot ang kamay ni Suliuli na nag-aayos ng mesa. Ibinaba niya ang tingin, natatakpan ng mahahabang pilik mata ang kislap sa kanyang mga mata. Nang muling mag-angat ng tingin, nanumbalik ang inosente niyang ngiti, syempre naman, ako si Suliuli, magiging mabuting asawa't ina balang araw. Pero yung mga ibang lalaki sa labas, wala akong type. Habang nagsasalita, ang kanyang paningin ay hindi sinasadyang dumaan sa iyong gilid ng mukha. Nakatingin sa iyong pisngi na pinagpapawisan, dahil sa mainit na sabaw, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Suliuli at namula ang kanyang pisngi. Kainin mo na yan habang mainit, ako na ang maglalaban ng mga maruruming damit mo ngayong linggo. Ayaw niyang mapansin mo ang kanyang kalagayan. Mabilis siyang umiwas ng usapan at dumiretso sa banyo. Nang marinig mo yon, muntik mong iluwa ang sabaw. Bigla kang tumayo at sa 3 hakbang ay hinarang mo siya sa pintuan ng banyo. Halos masapol mo ang sabaw, tumayo ka ng bigla at nagmamadaling hinarang ang banyo. Huwag, huwag, huwag. Ako na lang maglalaban ng damit. Ikaw ay isang babae, kapatid na babae ni Jiajia. Ano bang nangyayari kung ilagay mo ang marurumi kong damit sa basket? Sino ba namang mag-aakala na ang hinubad mong pantalon kagabi ay nakatambak lang sa ibabaw ng plastic na basket? Kung makita ito ng batang iyon, bilang kuya, saan ka pa ilalagay? Sa sobrang hiya mo, hindi niya napigilan ang sarili at napahagalpak ng tawa. Hindi lang siya umatras, kundi humakbang pa siya papalapit. Bahagya siyang nagtaas ng ulo at tinitigan ka ng mga matang bilog at basa. Kuya Jibay, nakalimutan mo na ba? Noong 6 na taong gulang ako at nabasa ko ang kama, ikaw ang naglaban ng aking kumot. Ngayong malaki na ako, ano naman ang masama kung maglaba ako ng ilang damit mo? Sige na, inumin mo na ang sabaw. Kapag lumamig na, masarap inumin. Sabi niya, iniunat ang kanyang manipis na mga daliri. Bahagya kang tinulak sa dibdib, saktong ikaw ay natulala. Siya, kasing liksi ng isang maliit na isda, ay pumasok sa banyo. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Ang babaeng ito, talagang lumalaki na at walang galang. Bulong mong sabi, umiling at bumalik sa hapag upang tapusin ang mangkok ng sabaw ng manok. Inakala mong nagpapasalamat lang ang nakababatang kapatid. Walang kahit anong pag-aalinlangan sa iyong isipan. Ngunit hindi mo alam na si Suliuli sa banyo ay hindi agad isinuksok ang mga damit sa washing machine tulad ng sinabi niya. Sa halip, siya ay tumingkayad sa harap ng plastic na basket na puno ng maruruming damit. Ang dati niyang dalisay at matamis na ngiti ay tuluyan nang nawala sa kanyang mukha. Isang halos may sakit at panatiko na liwanag ang pumalit. Nanginginig siyang iniunat ang kanyang kamay. Hindi niya ginalaw ang mga panlabas na damit, kundi sa halip ay tumpak na hinanap mula sa pinakaibaba ang gray na cotton shirt na suot mo kagabi. Ang damit na yon ay puno ng iyong pawis, mayroon pang ilang halatang mansa. Para sa sinumang babaeng maarte sa kalinisan, ito ay tiyak na bagay na hindi niya gugustuhing hawakan. Ngunit si Suliuli ay parang may hawak na pinakapambihirang kayamanan sa mundo. Gamit ang 2 kamay, niyakap niya ng mahigpit ang shirt sa kanyang palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan at mariin niyang idinikit ang damit sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay inilapat ito sa kanyang ilong habang humihinga ng malalim. Ang amoy na hinaluan ng konting sabon at ang natatanging pabango ng isang lalaking nasa hustong gulang ay biglang pumasok sa kanyang ilong.
Si Suliuli ay nanginginig ng husto. Nanghina ang kanyang mga binti at diretsong naupo sa malamig na sahig na baldosa. Mabilis ang pag-akyat baba ng kanyang dibdib. Ang pamumula sa kanyang mukha ay hindi lang nawala, kundi kumalat pa hanggang sa leeg at kwelyo. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Para hindi makalabas ang kakaibang tunog, ngunit ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab sa ilang. Hindi mapatay. Ang bango ng amoy ng kuya, sabi niya. Umupo siya sa sahig ng 2 minuto. Bago niya napigilan ang paghihimagod na halos sumakal sa kanya. Tumayo siya at mabilis na inihagis ang iba pang damit mula sa basket papunta sa washing machine. Ang gray na shirt na suot mo na hawak niya ay hindi niya nilabhan. Sa halip, tinupi niya ito ng mabilis parang maliit na parisukat, binuksan ang zipper ng kanyang bag. At maingat na inilagay ito sa pinakaloob na bahagi ng bag pagkatapos, tumingin siya sa salamin sa banyo. Inayos muli ang kanyang buhok at pinagsanay ang ngiti. Makalipas ang 2 segundo, ang masunurin at mabait na kapitbahay na kapatid na babae ay muling lumitaw. Ngunit noong sandaling isasara na niya ang takip ng washing machine, biglang tumigil ang kanyang kilos. Biglang nagkunot ang kanyang noo na parang isang dead knot, ang kanyang tingin ay nakapako sa washing machine, sa puting kamisadentro na suot mo kagabi. Balak niyang kunin ang damit na yon para labhan ng hiwalay, dahil kapag pinagsama ang puting kamisadentro at may itim na damit, madaling mamansahan. Ngunit nang ilapit niya ang kamisadentro sa kanyang ilong. Dahil nakasanayan niyang amuyin ang bango ng insenso na nagpapakalma sa kanya, isang napakaibang halimuyak, parang ahas na biglang pumasok sa kanyang ilong. Sino ang humipo sa kuya ko? Bulong ni Suliuli sa kanyang sarili, napakababa ng boses. Ngunit may kasama itong nakakapangilabot na lamig na nagpapanginig sa anit. Mabilis siyang tumayo at isinara ng mahigpit ang pinto ng banyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang puting kamisadentro, inilapat ang kanyang mukha rito, at parang isang baliw na aso na sadyang sumisinghot ng husto. Sinusubukang alamin ang karagdagang impormasyon, bukod sa bango ng rosas na pabango, sa bahagi ng kwelyo. Mayroon pang ang napakahinang bango ng mamahaling pulbos. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang mukha. Iyon ay ang matandang babae na kasero sa kabilang pinto, na kahit maglakad lang ay pilit na umiiling-iling. Nang maalala niya ang babaeng iyon na napakalandi. At na posibleng kagabi ay nakasandal ito sa mga bisig ni Kuya Bay, o kahit na hinawakan ng kanyang mga kamay. Na may matingkad na pulang kuko, ang damit na ito, naramdaman ni Suliuli. Na parang may malaking uno sa kanyang dibdib. Halos mabaliw siya sa sobrang suklam. Si kuya ay akin. Malinaw naman niyang sinabing lagi niya akong poprotektahan. Kinagat ni Suliuli ang kanyang ibabang labi, sobrang lakas ng pagkagat halos dumugo na. Bigla niyang binuksan ang gripo, inayos ang tubig sa pinakamalamig na setting. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay biglang bumulwak. Pagkatapos, mariin niyang ipinilit ang puting kamisadentro sa ilalim ng tubig sa palanggana, piniga ang halos kalahating bote ng detergent, at parang baliw na mariing kinuskos ang bahaging may bango ng pabango. Napakalakas ng pagkuskus niya, kahit ang kanyang palad ay nasugatan na. Ngunit sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip niya. Nahugasan ng tuluyan ang amoy ng nakaiinis na babaeng iyon. Inabot siya ng mahigit 10 minuto sa pagkuskus, hanggang sa wala nang matitira, kahit isang piraso ng amoy rosa sa damit. Tanging ang masangsang na amoy ng detergent na lang ang natitira. Saka lamang tumigil si Suliuli. Itinaas niya ang kanyang ulo. At tumingin sa sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula, ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang dating inosente at masayang mga mata ngayon ay parang isang masamang pusa na nakatingin sa biktima nito sa dilim. Hindi pwede. Suliuli, hindi ka pwedeng magalit, hindi pwedeng sumama ang loob. Hindi gusto ni kuya ang mga babaeng mainitin ang ulo. Huminga siya ng malalim, pilit na ginagalaw ang kanyang matigas na mga labi sa harap ng salamin. Paulit-ulit niyang inaayos ang mga kalamnan ng kanyang mukha, hanggang sa makuha niya ang matamis at walang pinsalang ngiti. Pagkalipas ng 2 minuto, umalinggaw ang tunog ng pagkakandado ng banyo. Dinala ni Suliuli ang mga nilabhang damit sa sala. Ikaw ay nakaupo sa hapagkainan. Hawak ang cellphone at nagre-reply sa mga email ng kumpanya. At ang sabaw ng manok sa mesa ay halos naubos mo na. Kuya, nalabhan ko na ang mga damit. Ang boses ni Suliuli ay sobrang tamis na tila may asukal. Pumunta siya sa balkonahe. Samantalang isinasampay ang mga damit, tila walang pakialam na nagtanong, nga pala, kuya. Hanggang anong oras ka nag-overtime kagabi? Kasi sa puting kamisadentro mo, may malaking mansa ng alikabok. At may kakaibang amoy ng pabango. Baka may babaeng kasamahan mo sa trabaho na walang pakundangan na nakabangga sa'yo. Hindi ka man lang tumingala. Puro nasa email ang isip mo, at basta na lang sumagot, yung damit na sinabi mo. Iyon ay kagabi, biglang sumabog ang tubo ng tubig sa bahay ni Ate Roya na landlady. Sa kalaliman ng gabi, siya lang mag-isa at hindi niya maayos, kaya pumunta ako para tumulong sa pag-ayos.
Ang banyo ay napakakitid, malamang na hindi sinasadyang nasagi ko ang kanyang lababo. Pagod na ako. Nakaupo ako ngayon, sumasakit pa ang aking binti. Nang marinig ang sagot na ito, biglang tumigil si Suliuli habang hawak ang hanger ng damit. Muntik nang mabali ni Suliuli ang hanger. Sumabog ang tubo ng tubig sa kalaliman ng gabi. Napangiti siya sa kanyang loob. Masyado namang mababa ang taktikang ito. Siguradong sinadya ng matandang fox na yon. Sigurado akong alam niyang mabait si Kuya Jibay at hindi marunong tumanggi. Lalaki at babae na magkasama sa banyo para mag-ayos ng tubo, naririnig ko na sa sala ang plano ng babaeng iyon. Ah, si Ate Landlady pala. Lumingon si Suliuli, sumandal sa pinto ng salamin ng balkonahe. Lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa pinto ng kabilang unit sa kabila ng sala. Ang gulo niya talaga. Pero kuya, masyado kang mabait. Inutusan kang mag-ayos ka agad. Kung mapagod ka naman, mag-aalala ako para sayo. Sabi niya sabay lakad palapit. Natural niyang hinawakan ang masakit mong balikat, pagkatapos ay yumuko at inilapat ang kanyang baba sa balikat mo. Sa pagkakataong iyon, halos dumikit ang kanyang ilong sa batok mo, parang isang munting hayop na nagmamarka ng teritoryo. Huminga siya ng malalim. Buti na lang, walang amoy ng babaeng iyon kay Kuya Jibay. Masarap ang pakiramdam mo sa pagmamasahe niya, napangiti ka at tinapik ang likod ng kanyang kamay. Sige na. Huwag mo akong isipin na mahina. Si Ate Royan naman ay madalas akong alagaan, pinaliitan niya ang bayad ko sa tubig at kuryente. Tulong lang yon, maliit na bagay. Tama ba? Sumagot si Suliuli ng maayos. Ngunit ang inggit sa kanyang mga mata ay hindi mawala. Bayad sa tubig at kuryente, tulong. Pumikit siya at sa isip ay nagplano ng husto. Mukhang oras na para bigyan ng leksyon ang matandang babaeng ito na hindi marunong makisama. Kailangan niyang malaman ni Liu Ruoyan na ang malinis na laman na ito, si Xiao Jibay, ay may pangalan ng nakaukit, si Suliuli. Sino man ang mangahas na humawak, puputulin niya ang kamay ng taong iyon. Kuya, hintayin mo ako sandali. Aayusin ko ang kama sa kwarto mo. Binitiwan ni Suliuli ang kanyang mga kamay. Tulad ng isang masiglang usa, tumakbo siya papasok ng kwarto mo. Pagpasok niya, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nag-ayos ng kama. Sa halip, lumapit siya sa unan mo at nagtanggal ng isang pink na hair tie mula sa kanyang buhok. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ito sa ilalim ng unan, sa pinakaloob na bahagi. Iyon ang kanyang naiwan na amoy, tanda ng kanyang pag-aangkin. Sa mundo ni Kuya, ako lang dapat ang tao. Si Suliuli ay nakatitig sa kama. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nagniningas. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan mo ang pinto ng may pagtataka. Ate Royan, bakit ka nandito? Nang makita si Liu Ruoyan na nakasuot ng damit na nakakagulat, halatang natigilan ka, iniiwasan ang iyong tingin. Ang kanyang katawan ay mahigpit na yakap ng damit, at sa isip mo ay napaisip, ganito ba talaga manamit ang landlady sa bahay? Nakuha ni Liu Ruoyan ang iyong reaksyon. Natuwa siya sa loob at sadyang inabante pa ang tray na hawak niya. Sobrang lambing ng boses, bakit, hindi ba pwedeng puntahan ka ni ate? Kasi inabot ka ng gabi kagabi, hindi talaga ako mapakali. Buti na lang may dala akong sariwang prutas na bigay ng kaibigan. Hindi ko naman ubusin mag-isa, kaya dinala ko sa'yo para matikman mo. Ang mga salita niya. Bawat linya ay puno ng patago, bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Ang mga pahiwatig na ito ay sadyang ibinato niya para marinig ng babaeng nasa loob ng bahay. Tulad ng inaasahan, bago ka pa makapagsalita, isang malinaw ngunit may bahid ng pagkagalit na boses. Ang sumagot mula sa likuran. Sino ang kuya? Lumitaw si Suliuli mula sa likod mo, kalahati ng katawan niya ang nakausli. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang malalaking mata kay Liu Ruoyan, hanggang sa tuluyang tumigil ang tingin sa prutas na dala nito. Nagtama ang mga titig ng dalawang babae sa hangin. Kahit walang nag-away ng hayagan, sa gitna nila, tiyak na nanginginig ka sa ginaw. Sa oras na yon, hindi mo pa alam na nagsimula na ang digmaang hindi mo nakikita, ang labanan para sa hapunan. Ah, Liuli. Ito si Ate Royan, ang landlady ng kabilang pinto. Mabilis kang tumabi para ipakilala sila sa isa't isa. Ate Royan, ito si Suliuli, ang nakababata kong kapatid na pinalaki ko kasama. Nakababatang kapatid, ha? Binigyang diin ni Liu Ruoyan ang huling salita, at may ngiting nakatataas sa kanyang labi. Hindi siya nag-atubiling dumaan sa tabi mo at pumasok sa loob ng bahay, pagkatapos ay inilapag ang prutas sa hapagkainan. Nag-anyaya siya na parang siya ang may-ari, halika, tikman mo. Ang cherry na ito ay dumating pa sa pamamagitan ng eroplano. Malamang, sa school, hindi mo kayang bumili ng ganito kamahaling prutas, di ba? Ngayon, swerte ka dahil sa kuya mo. Malakas ang tamaan ng mga salitang iyon. Ipinahiwatig nito na si Suliuli ay isang mahirap na estudyante. At sabay ding ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan, at pinaalala ang espesyal na pag-aalaga niya kay Jibay.
Biglang nanigas ang ngiti ni Suliuli. Pero hindi siya papayag na talunin. Agad siyang lumapit at natural na hinawakan ang braso mo. Salamat, Tia Landlady. Tumingala si Suliuli, ngiting parang bata at walang muwang. Pero, nagluto ako ng maraming sabaw ng manok para kay kuya at naubos niya lahat. Busog na busog siya ngayon, parang bilog na bola ang tiyan. Kaya paano pa siya kakain ng malamig na prutas na ito, di ba kuya? Nang marinig ang salitang tiya, hindi napigilan ni Liu Ruoyan na kumibot ang kalamnan sa gilid ng kanyang mata. Walang hiya kang bata, inaatake mo ang edad ko. Napabuntong hininga siya, pinigilan ang pagnanais na isalampak ang prutas sa mukha ni Suliuli, pagkatapos ay tumingin sayo. Biglang naging maalinsangan ang kanyang mga mata. Jibay, kagabi nang tinulungan mo si ate na ayusin ang tubo. Pinawisan ka ng sobra. Noong pinunasan kita ng tuwalya, namula ka pa sa hiya. Ngayong nandito ang nakababata mong kapatid, hindi ka man lang kakain ng prutas ni ate. Ayaw mo na ba sa akin? Ang mga salitang ito ay hindi lang puno ng impormasyon, kundi napakaambigo pa. Lumakas ang hawak ni Suliuli sa braso mo. Parang gusto na niyang dumikit sa laman mo. Pumutok ang isip niya at muntik nang mawala ang kanyang pagpipigil. Walang hiyang matandang babae, sa harap ko pa siya maglalandi ng lalaki ko. Wala kang kamalay-malay. Parang ang sinabi ni Liu Ruoyan ay nagbigay sa iyo ng di malamang damdamin, kaya mabilis kang tumango at nagpaliwanag. Ate Ruoyan, huwag kang mag-misunderstand. Kagabi kasi, sobrang inip ng banyo kaya namula lang ang mukha ko dahil sa init. Liuli, mabuti ang intensyon ni Ate Ruoyan, subukan natin ito. Sabay abot mo ng isang pirasong cherry at isinuksok sa iyong bibig. Ang tamis. Salamat, Ate Ruoyan. Nang makita ni Xiao Jibai na kinakain mo ang dala niya, ang tensyon sa mukha ni Liu Ruoyan. Sa wakas ay lumiwanag ng kaunti. Mapanghamon siyang tumingin kay Suliuli, parang sinasabi ng tingin niya. Tingnan mo, munting sinungaling, mas sumusunod pa rin siya sa akin. Pag matamis, kumain ka pa. Simula ngayon, araw-araw kitang bibilhan nito, sabi ni Liu Ruoyan na tumatawa ng husto. Sinadya niyang lumapit sa tabi mo. Napakabanayad ng galaw niyang inayos ang kwelyo mo na hindi naman talaga magulo, saka inilapit ang ilong at huminga ng malalim. Sige, hindi na ako makikialam sa inyong magkapatid sa inuman at bawal. Tungkol sa tubo, hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa inyo. Kapag may oras ka, magluluto ako para sa iyo ng personal, sabi ni Liu Ruoyan at tumalikod. Naglakad na parang pusang mayabag, umaalindog na lumabas ng pinto. Sa sandaling lumabas siya. Bumaling siya at binigyan si Suliuli ng tinging, hindi mo ako matatalo. Sumara ang pinto ng may kalabog. Tahimik na nakakatakot ang bahay. Hindi mo namamalayan na patuloy kang nagsusubo ng cherry sa bibig. Ang bait talaga ni Ate Ruoyan. Ang mahal ng cherry na ito, mga ilang piso kada kilo. Pero hindi mo napansin na si Suliuli na nakatayo sa tabi mo. Ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mariin sa platong iyon sa mesa. Ang kanyang tingin ay puno ng nakakasindak na pagkabaliw at pagpatay. Napakabait ng landlady, pagsang-ayon ni Suliuli ng mahina. Pero ang mga kamay niya sa likod ay ginawang gusot na tela ang isang panyo. Tila, kung hindi niya lubusang aalisin ang matandang babaeng ito sa mundo ni Kuya Jibai, si Suliuli ba ay makakatulog ng payapa? Sa marinig ito, biglang naramdaman mong mainit ang bagay na ito. Kahit na sa pag-ibig ay mabagal ka, pero ngayon ay may mali sa kapaligiran ng bahay na ito. Liuli, napasinghap ka, sinubukang sirain ang nakakabinging katahimikan. Sabay tapon sa natitirang cherry sa basura. Masyadong malamig ang prutas na ito, masakit sa tiyan kapag umaga. Mas masarap pa rin ang sopas mong manok. Sa marinig ito, bahagyang lumuwag ang naninigas na balikat ni Suliuli. Dahan-dahan siyang nagtaas ng ulo. Ang kanyang mukhang bata at kaibig-ibig ay bumalik ang matamis ng ngiti. Pero kahit paano, pilit ang ating iyon. Kung gusto ni Kuya, araw-araw kitang lulutuan, sabi ni Suliuli ng masunurin, kinuha ang basahan sa mesa. Simula nang magpunas ng malakas sa bahagi ng mesa kung saan inilagay ni Liu Ruoyan ang pinggan. Para bang gusto niyang kainin ang mantel hanggang sa mapunit. Ang landlady talaga. Edad na ganyan, nagsusuot pa ng masikip na palda, baka mapilayan ang baywang. Pumikit ka. Hindi mo talaga napansin dati na si Suliuli ay nagsasalita ng may patama. Ano bang nangyari sa dalawang ito ngayon? Nagkamali ba ng gamot? Habang pilit mong iniisip kung ano nang sasabihin para malampasan ang sitwasyong ito, biglang nag-vibrate ang cellphone na itinapon mo sa sofa. Para itong lifeline na nag-vibrate. Para kang naligtas, mabilis kang sumugod at kinuha ang cellphone. Hello, boss. Kulang pa ng 2 set ng data ang report ng project. Sige, pupunta na ako agad sa company para mag-overtime. Sisikapin kong maipadala sa'yo bago magtanghali. Sige, kita tayo sa kalahating oras. Pero ang totoo, hindi naman tumawag ang supervisor mo. Ito ay isang spam call na nagbebenta ng credit card,
Pero dahil sa iyong mahusay na pag-arte sa loob ng maraming taon, nagawa mong magdirehe at mag-arte ng sarili mong eksena. Liuli, pasensya na. Bigla may emergency sa company. May problema sa project na dapat ipasa sa Lunes. Kailangan kong pumunta agad. Habang nagsasalita ka, mabilis mong isinuot ang jacket. Sabay mong isiniksik ang laptop sa bag, maglaro ka na lang o kaya umuwi ka na sa eskwela. Tandaan mong ikandado ang pinto pag alis mo. Si Suliuli, na may hawak na basahan, ay huminto sa pagdalaw. May kislap ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Sakto lang siyang nakapunta ng weekend para hanapin si Kuya Jibay. Kakalabas lang ng matandang babae, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-isa sa kanya. Kailangan mo pa bang pumunta ng weekend? Nakaangat ang kanyang labi sa sama ng loob, nakatingin sa iyo ng may pagmamakaawa. Maghihintay ako sa iyo sa gabi para kumain tayo. Huwag. Mukhang magtatrabaho ako hanggang madaling araw. Batang babae ka pa, delikado umuwi ng gabi ng mag-isa. Maaga ka nang bumalik sa dorm. Makinig ka. Hindi mo kayang tingnan ang mga mata ni Suliuli. Mabilis kang nagsuot ng sapatos, binuksan ang pinto, at tumakbo palabas na parang bala. Ang gusali ng kumpanya sa weekend ay walang laman. Sa buong opisina, walang kahit isang tao. Naglakad ka papunta sa iyong workstation. Kakababa mo lang ng bag at naghahanda kang pumunta sa pantry para kumuha ng ice water. Senpei. Isang mahinang boses ang biglang nanggaling sa likuran mo. Nagulat ka at lumingon. Saka mo lang nakita na may nakaupo pala sa sulok. Guan Yuner, bakit nandito ka rin? Weekend na, bakit ka nag-overtime bilang intern? Nagtataka kang lumapit. Nang makita ka ni Guan Yuner na papalapit, para siyang kuneho na natakot. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali na naglalaro, hindi man lang naitaas ang ulo, at ang boses ay nauutal-utal. Ako, hindi maganda ang ginawa kong data at reconciliation table noong Biyernes. Sinabi ni Wang Jay na kung hindi ko ito maipasa sa Lunes, papapuntahin niya akong hindi na mag-intern. Natatakot akong hindi ko matapos. Kaya maaga akong pumunta para mag-overtime. Nang marinig mo ang salitang Wang Jay, hindi mo napigilan ang makunot ang noo. Si Wang Jay ay isang veterano sa departamento na laging nang-aapi ng mga bago. Sa pagkakita mo sa kaawa-awang itsura ni Guan Yuner, ang iyong pagiging mabuting tao ay umapaw. Sige, pagkatapos ko dito, tutulungan kita sa project na yan. Kaya ko itong tapusin sa 10 minuto. Huwag kang kabahan, maupo ka muna. Umiti ka ng mahinahon at tumalikod para buksan ang iyong computer. Senpei. Sandali lang, biglang tawag ni Guan Yuner. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang mesa. Kumuha ka ng isang paper cup at maingat na lumapit sa akin. Kanina nang pumasok ka, mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Baka hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Ito ang kape na kakabrew ko lang. Uminom ka ng konti para pampagising. Salamat at pumayag kang tulungan ako, uy. Naku, nakakahiya naman. Salamat, ate yon. Sobrang antok mo na nga. Kagabi tinulungan mo ang landlady na ayusin ang tubo, tapos kaninang umaga inabala ka pa ng plastic. Ngayon parang kahoy na ang utak mo. Wala ka nang naisip, sa natitirang antok, kinuha mo ang paper cup at diretsong ininom ng isang malaking lagok. Dumaloy ang mainit na likido sa lalamunan mo. Medyo nagulat ka, ang sarap ng kape, hindi mo inaasahan. Wala itong mura at maasim na lasa ng instant coffee, bagkus mayaman at malasutla ang gatas. At higit sa lahat, tamang-tama ang tamis, bagay na bagay sa panlasa mong ayaw ng sobrang pait. Masarap talaga. Magaling ka naman, Bahagya kang pumuri, dala-dala ang tasa, bumalik ka sa workstation mo. Pero hindi mo napansin, sa sandaling itinaas mo ang iyong ulo at gumalaw ang iyong lalamunan. Habang lumulunok ng kape, si Guan Yuner na nakatayo sa likod mo ay parabang nakuryente. Hindi niya napigilan ang sarili, tumayo siya ng may kaba. Sa likod ng itim na salamin niya, wala na ang dating galit at paghamak. Tinitigan niya ng mariin ang mga daliri mong humahawak sa paper cup. Nakita niya ang labi mong dumikit sa gilid ng tasa, at ang paghinga niya ay naging sobrang bilis. Mahigpit niyang kinagat ang ibabang labi, hanggang sa makaramdam siya ng konting dugo, saka lang niya napigilan ang baliw na tunog na gusto niyang ilabas. Uminom si Senior ng kape na tinibrew ko. Dumampi ang labi ni Senior sa tasa na hinawakan ko. Napasigaw si Guan Yuner sa loob ng kanyang isip. Tahimik siyang bumalik sa kanyang workstation, at mahigpit na idinikit ang kanang kamay na humawak sa paper cup sa kanyang pisngi. Nang buksan ang drawer, ang lumitaw sa loob ay sapat na para mangilabot ang sinumang normal na tao. Walang mga dokumento o personal na gamit sa drawer. Sa halip, nakaayos ng maayos ang dose-dosenang transparent na Ziploc bags. Bawat bag ay may laman na tila basura. Ngunit siya lang ang nakakaalam, narito ang lumang ballpen na ginamit mo. Pati na ang scratch paper na ginulong-gulo mo at itinapon sa basurahan, maging ang takip ng bote ng tubig na ininom mo, ay andoon. Higit sa lahat, sa kaliwang bahagi, 12 paper cup.
Iyon ang mga tasang ginamit mo sa opisina. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, si Xiang Guanyuer ay parang multong pumapasok sa lugar ng trabaho bago pa ito malinis ng janitress. Kukunin niya ang mga tasa mula sa basurahan sa iyong workstation at dadalhin pa uwi sa inuupahang bahay. Maingat niyang hugasan ang mga natira, papatuyuin at lalagyan ng label na may petsa. Parang pinapahalagahan ang isang pamanang pandaigdig, itinatago niya ang mga ito. At ang kape kanina, inihanda niya iyon sa loob ng 3 buwan. Alam niyang gusto mong uminom ng tubig kapag walang laman ang tiyan sa umaga, alam niyang nag-o-overtime ka. Magiging ugali na pumunta sa pantry para magtimpla ng kape. Palihim niyang sinilip ang mga coffee wrapper na itinapon mo at naalala ang paborito mong brand. Sumilip pa siya sa labas ng pantry, nagtiming kung ilang asukal at gatas ang nilalagay mo sa bawat pagkakataon. Pero itong tasa ngayon, si Xiang Guanyuan ay naglagay ng dobleng asukal. Habang nagtitimpla ng kape, nakatayo siya sa harap ng counter ng pantry. Nanginginig ang mga kamay niya kaya halos hindi niya mahawakan ng maayos ang tasa. Tinitigan niya ang brown na likidong umiikot sa loob ng tasa. At libu-libong baliw na ideya ang pumasok sa isip niya. Inisip pa niya kung dapat niyang ilagay ng palihim ang maliit na keychain niya sa tasa para lalo mo siyang maalala. Pero pinigilan siya ng lohika. Hindi siya pwedeng mangahas, baka may mamataan kang kakaiba sa lasa. Baka isipin mong sira siya, at tuluyan ka na niyang mawawala. Wala yon. Basta nainom mo, tinatanggap mo na ako. Muli niyang itinutok ang tingin sa iyo. At ikaw naman ay nakakunot ang noo habang nakatitig sa screen ng computer, isang kamay ang nagtatype. Ang kabila ay humahawak ng tasa. Masarap ba, ate? Tanong ni Xiang Guanyuer sa isip niya. Tahimik na tanong ni Xiang Guanyuer sa isip niya. Sa tasang ito ng kape, hindi lang dobleng asukal ang nilagay, kundi pati ang makapal at hindi mailarawang pagmamahal ni Xiang Guanyuer. Sa sandaling iyon, biglang umingay ang telepono sa lamesa mo. Sinagot mo ito. Matapos makinig ng ilang segundo, lalo pang humigpit ang kunot ng noo mo. Ano, hindi pa tapos ang pagtutugma sa finance noong Biyernes? Ngayon kailangan kong bumaba para kunin ang file sa kanila. Sige, pupunta na ako. Naiinis mong ibinaba ang telepono. Kinuha mo ang iyong ngi at naghanda ng bumaba. Pero nang dadaan ka sa cubicle ni Xiang Guanyuer, huminto ka. Ate, na-email ko na sa iyo ang file. Diretso mo na lang gamitin. Pupunta ako sa 5th floor sa finance. Pagkatapos mong gawin yan, umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang masyadong mapagod. Inisyan mo siya saka tumalikod patungo sa elevator. Salamat, ate. Masunuring tumango si Xiang Guanyuer. Habang nakatingin sa iyong papalayong likod, biglang nawala ang pagiging masunurin niya. Finance Department. Tandang-tanda niya na ang nag-duty sa weekend sa finance ay ang babaeng accountant na sikat na malandi, mahilig mag-post ng mga sexy selfie sa company group chat. Ang babaeng iyon ang Sirena. Palagi siyang pumupunta sa cubicle mo sa ilalim ng dahilang mag-reconcile, at ang titig niya sa iyo ay tila gusto ka ng lamunin ng buhay. Sa isip lang napupunta ka ngayon sa babaeng iyon, na makikipag-confrontate ka sa kanya sa isang saradong opisina, para kay Xiang Guanyuer ay para na siyang may apoy na sumiklab sa kanyang ulo. Kukuyugin na ng mga kuko niya ang kanyang palad. Hindi pwede. Talagang hindi. Biglang tumayo si Xiang Guanyuer. Nangatalang upuan sa sahig, nakakairitang ingay. Si ate ay napakabait, napakalinis na tao. Paano hahayaang lumapit ang maruruming babaeng iyon sa kanya? Paano hahayaang huminga ng hangin sa paligid niya ang ibang babae? Masyadong mabait si ate. Hindi siya marunong tumanggi sa mga masasamang babae. Ang mga mata ni Xiang Guanyuer ay unti-unting naging malamig at madilim, parang isang ahas na nakatutok sa biktima. Wala yon, tutulungan ka ni Yuer. Aalisin ni Yuer ang lahat ng basurang sumusubok lumapit sa iyo. Lilinisin lahat. Hinablot niya ang cellphone sa mesa at tahimik na umalis sa cubicle. Siya ay parang multo, patungo sa direksyon ng hagdanan, hindi man lang siya pumindot ng elevator. Sa halip ay pinili niyang bumaba ng paisa-isang palapag, dahil sa madilim na hagdanan, mas malinaw niyang maririnig ang pagtibok ng kanyang puso na nababaliw dahil sa iyo. Samantala, sa opisina ng CEO sa pinakataas ng Jiang Group, nakaupo si Jiang Linger sa malawak na leader executive chair, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor ng CC. Naririnig niya ang boses ni Xiang Guanyuan na nagsasalita sa iyo na parang nagmamakaaw at nagpapasikat. Nakita rin niya ang iyong pagiging tangang walang pag-iingat na tumanggap sa tasa, at malinaw niyang nahuli ang sandaling ininom mo ang kape. Ang mga mata ni Xiang Guanyuan na nakatago sa likod ng salamin, sobrang nananabik at puno ng pagkahumaling. Isang sulyap lang ni Jiang Linger ay nakita na ang sakim na intensyon na natatago sa ilalim ng tapat na anyo ni Xiang Guanyuan. Ang ordinaryong intern na yon ay may lakas ng loob na tumingin ng ganoon kahalata sa taong pinapahalagahan ni Jiang Linger. Ang babaeng ito ay talagang walang pagtitimpi. Ang boses ni Jiang Linger ay tila babagsak na yelo, ang bagyong bumubulwak sa kanyang magagandang singkit na mga mata.
Ang eksklusibong lunas ko, si Jen Linger, ay basta na lang ninyo ginagalaw. Nang makita kanyang tumanggap ng tawag at tumayo para umalis ng common area. At ang intern na si Xiang Guanyuan ay sumunod na parang buntot na hindi maalis, ng tahimik. Hindi na napigilan ni Jen Linger ang sarili, malamig siyang tumayo dahil sa sobrang lakas ng kilos. Ang leader chair sa likod ay tumilapon pabalik ng ilang hakbang. Walang pag-aatubili niyang pinindot ang internal na telepono sa kanyang mesa. Agad mong alamin kung anong tawag ang natanggap ni Xiao Jibay kanina at kung saan siya pumunta. Pumunta siya sa ikalimang palapag para kumuha ng isang ulat, ngayon ay sumasakay na siya sa employee elevator number 2 pabalik sa ika-16 na napalapag, kasalukuyang papunta sa pantry ng ika-16 na napalapag. Pantry. Napangisi si Jen Linger, ang kanyang mga labi ay may matalas na kurba, mariin niyang binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Na may dalang aura ng hindi mapagkakatiwala ang tao, mahabang hakbang siyang naglakad papunta sa executive elevator. Sa loob ng pantry ng ika-16 na napalapag. Tinulak mo ang pinto ng frosted glass at pumasok. Wala sa pwesto ang finance department, ang sikat na babaeng manager na laging nanliligaw. Ay wala sa kanyang upuan, kaya malaki ang iyong ginhawa, kinuha mo ang mga dokumento at mabilis na tumakbo. Ang pakiramdam na ito ay mas nakakaluwag kaysa matapos ang isang malaking proyekto. Pero hindi mo alam kung bakit. Mula nang inumin mo ang kape na yon, parang tuyo ang iyong lalamunan, at pati ang paghinga ay nagiging mahirap. Malamang ay dahil sa sunod-sunod na overtime at puyat, tumaas ang init sa katawan. Kapag natapos ang abala na ito, kailangan mong mag-recharge ng maayos. Habang nag-iisip ka sa iyong isip, lumakad ka papalapit sa marble counter. Ngunit sa sandaling magtapo ka ng isang tasa ng tubig, isang napakaliit na tunog. Ngunit napakalinaw sa tahimik na pantry, biglang umalingaw sa likod mo, ang tunog ng pagkakandado. Lumakas ang tibok ng iyong puso, ang pakiramdam na sinusubaybayan ka ng isang tao mula sa dilim ay biglang bumalot mula sa iyong gulugod hanggang sa buto. Mabilis kang lumingon at nakita mong si Xiang Guanyuan ay hindi mo alam kung kailan tahimik na sumunod at pumasok. Siya ay nakasandal sa frosted glass door, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa door handle, malinaw. Na ang tunog na iyon ay galing sa pagkakandado niya ng pinto ng pantry. Ang pantry ay hindi naman kalakihan. Ngayong nakasara ang pinto, ang buong espasyo ay biglang naging isang saradong kahon, parang tumigil ang pag-agos ng hangin sa sandaling iyon. Ate, bakit mo kinandado ang pinto? Nauutal ka? Nakaramdam siya ng bigat sa ulo at bahagyang sumandal sa likod. Sa oras na iyon, si Xiang Guanyur. At ang naguguluhang intern kanina sa public restroom ay tila dalawang magkaibang tao. Hindi siya nagsalita, hakbang-hakbang siyang lumapit sa iyo, ate. Ang boses ni Xiang Guanyur ay hindi na nagugulo, sa halip ay naging sobrang lambing, at may bahid pa ng nakakapangilabot na panghahawakan. Pumunta ka ba sa finance department? Maayos ba ang pagkuha ng dokumento? Naguluhan ka sa kanyang kakaibang asal. Ikaw ay isang normal at may sapat na hangganang adultong lalaki. Kapag nakatagpo ka sa trabaho ng babaeng kasamahan na nagsasara ng pinto, ang unang reaksyon ay tiyak na hindi isang romantikong pagkakataon, kundi isang delikadong krisis sa trabaho. Maayos naman. Ano ba talaga ang problema mo? May masama ba ang pakiramdam mo? Buksan mo nga ang pinto. Ngayong weekend, tayong dalawa lang ang nakakulong sa pantry. Kung may ibang kasamahan na kukuha ng tubig at makita tayo, hindi natin maipapaliwanag. Sinikap mong panatilihing mahinahon ang iyong tono. Ngunit hindi maikakaila ang iyong pagtanggi. Habang nagsasalita, sinubukan mong dumaan sa tabi para buksan ang pinto. Pero sa sandaling humakbang ka, biglang mabilis na humarang si Xiang Guanyur at tumayo sa harap mo. Biglang lumiit ang distansya sa pagitan niyo. Ate, ano ang ginagawa mo? Natakot ka at umatras ng isang malaking hakbang. Ngunit sa likod mo ay ang counter at wala ka nang maatrasan. Si Xiang Guanyur ay hindi umatras kahit kalahating hakbang. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataon at lumapit pa ng 1 pulgada. Bahagya siyang nagtaas ng ulo at may pananabik na tinitigan ang medyo naguguluhan mong mukha. Ate, bakit mo ako iniiwasan? Inilahad ni Xiang Guanyur ang kanyang mga kamay at hinawakan ang magkabilang gilid ng iyong damit ng walang paliwanag. Ininom mo ang kape na ginawa ko kanina. Umiti ka talaga sa akin. Naramdaman mong tumindig ang lahat ng balahibo mo. Kahit gaano ka man kabagal, nakita mong talagang hindi normal ang estado ng dating mahiyaing intern na ito. Xiang Guanyur, kumalma ka. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin natin sa ating mga upuan. Ito ay pantry. Pumorma ka para sa pagtatanggol at pagtanggi. Ngunit napigilan mong huwag hawakan ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang babalang ito ay walang epekto sa isang taong lulong sa lihim na pag-ibig. Hindi ako pupunta sa upuan ko. Doon ay magiging ate ka na naman ng lahat. Hindi mo na ako titingnan. Biglang nag-iba ang emosyon ni Xiang Guanyur, na mula ang kanyang mga mata na nakakatakot.
Ate, alam mo bang araw-araw kitang pinagmamasdan? Ang paraan ng pag-type mo sa keyboard. Ang paraan ng pag-inom mo ng tubig. Ang bait mo, bakit kailangan mong maging mabuti rin sa iba? Habang nagsasalita, biglang iniunat ni Xiang Guanyur ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang iyong kwelyo. Ate, medyo gusot ang kwelyo mo. Hayaan mo akong ayusin. Huwag mo akong hawakan. Sa wakas ay hindi mo na napigilan. Mabilis kang lumiko sa gilid. Isang palo ang ginawa mo sa kamay ni Xiang Guanyur na iniunat, at ang iyong tono ay naging napakatindi. Xiang Guanyur, magpakabuti ka. Kung gagawin mo ulit ito, tatawag na ako ng security. Bahagya siyang natamaan sa likod ng kamay, hindi naman masakit, ngunit para kay Xiang Guanyur, para siyang nakaranas ng matinding kawalang katarungan. Bigla namang umikot ang luha sa mga mata niya, hindi ito umatras, bagkus ay sumulong pa sa matigas na batang ayaw sumuko. Mahigpit na pinagdikit ang mga ngipin, muli siyang sumulong nang walang pakialam sa kahit ano. Ate, huwag mo akong harangan. Gusto ko lang sana nalapitan mo ako ng kaunti. Sa mismong sandaling iyon, sa loob ng pantry, biglang tumunog ang electronic lock ng salamin na pinto. Isang napaka-crisp na tunog ng pag-apruba ang narinig, at kasunod nito, nag-click ang lock ng pinto. Ito ay sapilitang itinulak mula sa labas ng isang tao. Kasabay ng pagbukas ng pinto, isang boses na mas malamig pa sa yelo ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Sa oras ng trabaho, pumupunta ka sa pantry para guluhin ang lalaking kasamahan. Ang Jiang Corporation natin. Kailan ba tayo kumuha ng isang trainee na walang alam sa tamang asal? Sa sandaling marinig mo ang boses na yon, ang sobrang tensyon mong nerbiyos ay biglang bumuhos ng malaki. Lumingon ka sa pinto para kang nakakita ng tagapagligtas. At si Xiang Guanyur, na dati ay matigas ang ulo na gustong lumapit sa iyo, sa sandaling marinig ang boses na yon ay biglang natigilan. Ang kanyang mga mata, dating puno ng siklab, ay napalitan ng matinding takot dulot ng pang-aapi ng antas. Ang kamay na dati ay nakahawak sa braso mo ay parang nahawakan ng mainit na bakal, biglang umatras na parang nakuryente. Matigas niyang inikot ang ulo. At tumingin kay Jiang Ling'er na nakatayo sa pintuan. Jiangzong, magandang umaga. Nanginginig ang buong katawan ni Xiang Guanyur, pati ang dila ay nauutal. Hindi sinasadyang umatras siya ng 2 hakbang. Kung ikukumpara sa takot ni Xiang Guanyur, ikaw naman ay may matinding galak na parang nakalaya. Agad kang humakbang palabas mula sa harap ng counter. Nilayo mo ang distansya mo kay Xiang Guanyur, at lumapit sa ligtas na lugar 2 hakbang ang layo kay Jiang Ling'er, bahagyang yumuko bilang pagbati. Jiangzong, magandang umaga. Nang marinig ito, tumigil ang tingin ni Jiang Ling'er sa iyong puting damit na medyo kulubot. Matapos tiyakin na ang mga buttons ng damit ay buo at walang sira, ang karahasan sa kanyang mga matang kayang dumurob ng mundo ay bahagyang humupa. Ngunit nang ibalik niya ang tingin kay Xiang Guanyur, bumalik sa lamig ng yelo ang temperatura. Kanina sa labas ng pinto, tila may narinig akong sumisigaw ng hindi ka pwedeng umalis. Akin ka at mga katulad na salita. Si Jiang Ling'er, naka-high heels, ay marahan at mayabang na pumasok sa pantry. Bawat hakbang niya, ang malakas na tunog ng takong na humahampas sa marmol na sahig ay parang tinatapakan. Ang puso ni Xiang Guanyur na nanginginig sa takot. 3 taon na akong namamahala sa Jiang Corporation at hindi ko pa alam na binabayaran ka ng kumpanya para guluhin ang lalaking kasamahan sa pantry habang oras ng trabaho. Ito ba ang kalidad ng bagong empleyado ng Project Department 2? Walang kahit isang masamang salita, at ang tono ay wala ring pagbabago. Ngunit ang pag-atake na ito mula sa pinakamataas na antas ay direktang nag-alis sa lihim at baliw na pagtingin ni Xiang Guanyur. Tulad ng pagbabalat ng sibuyas, nalinis ito ng lubusan, at pagkatapos ay itinapon sa lupa at dinurog. Hindi po, Jiangzong. Si Xiang Guanyur ay umiyak sa takot, pinagpapalpakan ang kanyang mga kamay, ang boses ay may halong hikbi. Nag-aask lang po ako kay Kuya Jibay ng payo tungkol sa trabaho. Ako po mismo ang nakalock ng pinto. Ang ganitong walang kwentang kasinungalingan, sa harap ni Jiang Ling'er, ay nakakatawa na parang laro ng 3 taong gulang na bata. Si Jiang Ling'er ay tamad na tumingin sa kanya, sa halip ay tumingin sa labas. At inutusan ang kanyang assistant, Emmy, kunin ang CCTV footage ng koridor sa palapag na ito para makita kung ano ang ginagawa ng trainee na ito. Gaano katagal matapos pumasok si Xiao Jibai bago siya sumunod, at sino ang nag-lock ng pinto mula sa loob? Kung nagkaroon ng pisikal na kontak na may kinalaman sa panliligalig sa trabaho. Tumawag agad sa pulis, at ibigay ang CCTV footage sa pulisya. Sa pagbanggit ng pulis, tuluyang gumuho ang depensang psikolohikal ni Xiang Guanyur. Kung nag-report na sa pulis, hindi lamang niya mawawala ang pinapangarap niyang trabaho bilang intern, kundi pati ang drawer na puno ng mga basura ni Xiao Jibai, lahat ng kanyang mga lihim na perversion, ay malalantad sa harap ng lahat. Siya ay magiging isang kilalang-kilalang tao sa buong Nancheng. Pinakaimportante, si Xiao Jibai ay tuluyang maiinis sa kanya.
Huwag kayong tumawag ng pulis, Boss Jiang, pakiusap huwag kayong tumawag ng pulis. Nagkamali ako. Hindi ako marunong ng tamang asal. Naging tanga ako. Si Xiang Guanyue ay umiiyak ng husto, pawis at luha ang sabay. Kahit hindi na niya iniisip ang kanyang anyo, inabot niya ang laylayan ng damit ni Jiang Linger para magmakaawa. Huwag mo akong hawakan. Si Jiang Linger ay walang awang umatras ng kalahating hakbang. Ang pag-ayaw sa kanyang mga mata ay hindi niya itinago. Siya ay parang isang makapangyarihang hukom na malamig na nagbasa ng hatol sa babaeng ito na naglakas loob na istorbohin ang kanyang pribadong pag-aari. Naalala ko, yung core data verification table na isinumit mo noong Biyernes, may isang napakalubhang lohikal na pagkakamali. Muntik nang magdulot ng paghinto ng buong proyekto, walang emosyon ang boses ni Jiang Linger. Hindi sapat ang pagganap sa trabaho. At ngayon sangkot ka sa malubhang hindi naaangkop na pag-ugali. Ipaalam sa department. Hindi kailangan ng project department dalawa ang ganitong basura. Bago matapos ang araw ngayon, ilipat siya sa bodega ng logistics sa West Suburb para mag-imbentaryo. Kung ayaw niyang pumunta, diretso nang iproseso ang pagtanggal sa kanya. Ang West Suburb Warehouse, iyon ang pinakamalayo, pinakamahirap, at pinakamabigat na lugar ng pagpapatapon sa Jiang Group. Kapag nandoon siya, hindi na siya makakabalik sa punong gusal, at higit sa lahat, hindi na siya muling makakakita kay Xiao Jibai. Sa pag-isip nito, si Xiang Guanyue ay walang pag-asa na bumagsak sa sahig. Tinakpan ang kanyang mukha at humagulgol ng malakas. Ngunit hindi siya nangahas na sumagot kahit isang salita, dahil sa harap ng ganap na kapangyarihan ni Jiang Linger, siya ay parang langgam na pwedeng durugin anumang oras. Matapos alisin ang nakakainis na langaw na yon, lumingon si Jiang Linger at tumingin sa iyo, na nakatayo sa tabi at hindi man lang makahinga ng malalim. Sa sandaling tumingin siya sa iyo, ang yelo sa mga mata ni Jiang Linger ay tila mahimalang natunaw ng kaunti. Pero nanatili pa rin siyang parang boss na puro formalidad, masyadong mabagal ang pag-unlad ng project dalawa kamakailan, pati na ang data ng finance department ay hindi tugma. Xiao Jibai, hawak mo ba ang report components na kakakuha mo lang mula sa ika-5 palapag? Natigilan ka at agad mong itinaas ang folder sa kamay mo. Boss Jiang. Kakakuha ko lang, wala pa akong oras na tingnan. Sa tamang timing, lumingon si Jiang Linger. Sa isang napakanatural na kilos, inayos niya ang kanyang manggas. Kailangan ko ng madali ang report na ito. Masyadong magulo ang kapaligiran sa ika-16 na napalapag. Walang makatrabaho. Dalhin mo ang file, at ngayon sumama ka sa akin sa ika-68 na palapag sa opisina ng presidente. Sa loob, isa-isahin natin ang mga set ng datos na ito. Nanlaki ang mata mo at itinuro mo ang sarili mong ilong. Ako? Mag-ulat sa inyo ng personal. Ano, may problema ba? Bahagyang nagtaas ng kilay si Jiang Linger. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi matatanggihang otoridad. Walang problema, talagang walang problema. Boss Jiang, mauna na kayo. Paano ka naman magsasabi ng hindi, lalo na't kung ikukumpara sa pagtigil sa sahig na ito na may ganitong uri ng sakripisyo ng Xiang Guanmen, ang pumunta sa opisina ng presidente para magpalamig ay para na ring langit. Nasiyahan si Jiang Linger at ibinalik ang kanyang tingin. Nakatakong siya, hindi na lumingon pa at lumabas ng tea room. Dali-dali mong binuhat ang sword rack. Para kang isang tahimik at masunuring kasamang sumusunod, mabilis kang sumunod. Naglakad ka sa hallway na may makapal na carpet. Nasa unahan si Jiang Linger. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin na pader sa magkabilang gilid ng hallway, nakita niya ang lalaking masunuring sumusunod sa kanya. Sa kanyang malamig na mukha, sa wakas ay lumitaw ang isang nakatago at nasiyahang ngiti. Ano ng Silicon Warehouse? Ano ng mga patakaran sa trabaho? Mga dahilan lang yan. Gusto lang niyang hayagang dalhin ang kanyang personal na pampakalma. Pabalik sa kanyang matatag at kahanga-hangang teritoryo. Mula ngayon, wala nang ibang makakatingin sa'yo. Sa loob ng opisina ng presidente sa ika-68 palapag, sumunod ka kay Jiang Linger papasok. Sa pagsara ng pinto ng may malakas na tunog, bigla mong naramdaman na ang temperatura sa paligid ay tila mas mababa ng 3 o 4 na degree kaysa sa labas. Naglakad si Jiang Linger patungo sa malawak at labis-labis na itim na kahoy na mesa, at natural na hinubad ang kanyang itim na coat. Isinabit ito sa likod ng malaking leather na swivel chair. Matapos hubarin ang coat, ang puting silk blouse ni Jiang Linger ay perpektong dumikit sa kanyang katawan. Ang tela ay may magandang pagbagsak, na naglalarawan ng nakakapukaw damdaming perpektong hugis na walang kahit anong taba. Bilang isang normal na adultong lalaki, hindi sinasadyang sumulyap ang iyong paningin sa napakagandang pangangatawan ng boss, at parang napaso, mabilis mong iniligaw ang iyong paningin dahil sa profesionalismo. Bakit ang layo mo? Takot ka bang kainin kita? Hinila ni Jiang Linger ang upuan at umupo. Ang kanyang dalawang mahahabang binti ay magandang nag-cruise.
Tumingin siya sa iyo na parang estudyanteng parurusahan, 2 metro ang layo sa mesa. May paglalaro sa kanyang mga labi. Hindi po, Presidente Jiang, ako eh. Dito na lang ako mag-uulat, sapat na ang lakas ng boses. Napangiti ka ng pilit. Nerbiyos, puno ng pawis ang iyong palad. Hindi ka sinagot ni Jiang Ling-er, sa halip ay inabot niya ang salamin na may gintong frame sa mesa at isinuot ito. Ang salamin na ito ay hindi siya pinatanda, bagkus ay nagdagdag sa kanyang malamig na mukha ng isang bagay na hindi mo kayang titigan ng diretsyo. Napakaliit ng font ng report na ito, nakakahilo. Iniunat ni Jiang Ling-er ang kanyang maputi at mahahabang daliri. At bahagyang tinapik ang lugar sa tabi niya. Hilahin mo ang upuan at umupo ka sa tabi ko. Ituro mo ang data linya sa linya at basahin mo sa akin. Ayokong may mapalampas na detalye. Tulala ka na. Ang umupo sa tabi ng boss. Ang lapit ay halos maamoy mo na ang pabango ng boss. Hindi ito pag-uulat ng empleyado sa boss, parang binubunot mo ang ngipin sa bibig ng tigre. Pero ang otoridad ay nakakapatay, lalo na't ito ang direktang superior na may hawak sa iyong trabaho. Lumunok ka ng laway. At napilitan kang lumapit, hinila ang isang swivel chair, at umupo ng wala pang kalahating metro ang layo kay Jiang Ling-er. Maingat kang umupo. CJ, simulan ko na. Binuksan mo ang folder at itinuro ang unang linya ng data. Ang iyong boses ay medyo pumipitik dahil sa nerbiyos. Sa ikalawang quarter, ang budget ng proyektong ito ang gasto sa paggawa ay tumaas ng 12% kumpara sa nakaraang panahon. Ang pangunahing dahilan ay masigasig kang nagbasa para ipakita ang iyong profesionalismo. Hindi ka nangahas na mag-isip ng iba, lubos kang nakatuon sa mga numero sa papel. Pero hindi mo napansin. Si Jiang Ling-er na nakaupo sa tabi mo, ang tingin niya ay hindi man lang sa mahalagang ulat na nagkakahalaga ng 10 milyon. Bahagya siyang lumingon at sakim na pinagmasdan ang babaeng sinusuportahan mo. Ang mga labi mong bahagyang naninikip dahil sa kaba, ang lalamunan mong gumagalaw kapag nagsasalita, at ang isang bahagi ng iyong buto na lumalabas. Isang maliit na bahagi ng malusog at mainit mong buto, kasabay ng iyong paghinga at galaw ng pagsasalita, ang napakalinis na amoy ng insenso na tila kayang tanggalin ang lahat ng kadiliman sa mundo, ay patuloy na pumapasok sa ilong ni Jiang Ling-er. Sa mga nakaraang araw, dahil sa iba't ibang internasyonal na pagpupulong, si Jiang Ling-er ay halos hindi nakatulog ng mahigit 4 na oras sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Ang kanyang sentido ay tila may karayom na sumasaksak, masakit na halos pumutok, ngunit sa sandaling iyon, nang maamoy niya ang iyong amoy. Ang sakit ng ulo na parabang pumuputok ay biglang humupa na parang pag-urong ng alon, isang malakas na antok at pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala. Ay marahan siyang binalot. Ikaw ay nasa gitna ng pagbabasa ng mahalagang butas sa pananalapi, biglang naramdaman mong may bahagyang bumigat sa iyong kaliwang balikat. Napalingon ka, at nakita mo itong babaeng presidente na kanina lang ay minumura ang kanyang mga tauhan sa ibaba. Ngayon ay nakapikit na, at ang kanyang ulo ay direktang nakadepende sa iyong balikat. Ate Jiang. Natigilan ka sa takot, ang boses mo ay nanginginig. Ang unang reaksyon mo ay baka nahimatay ang boss dahil sa mababang asukal, gusto mong bawiin ang balikat at tumayo. Ngunit nang kumilos ka, ang kamay ni Jiang Ling-er na may malamig na temperatura ay biglang hinawakan ng tumpak ang iyong pulso. Hindi iminulat ni Jiang Ling-er ang kanyang mga mata. Ang kanyang mahahabang daliri ay tila hindi ginagamitan ng puwersa, ngunit may hindi matatawarang lakas. Ang iyong kamay na gustong umalis ay mariing pinatong sa gilid ng desk. Huwag kang gumalaw. Ang boses ni Jiang Ling-er ay napakababa, ngunit may preskong lamig at pagmamalaki na parang nag-uutos. Masakit ang ulo ko. Hayaan mo akong sumandal ng 5 minuto. Hindi siya umalis, sa halip ay ipinantabi pa ang kanyang pisngi sa iyong balikat. Ang kanyang ilong ay halos dumikit sa tela ng iyong damit, saka siya huminga ng malalim, na parabang isang adik na sa wakas ay nakuha na ang pinakamagandang lunas. Isang ekspresyon ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit, hindi ito angkop, paano kung pumasok si Emmy? Pinagpapawisan ka ng husto, nararamdaman ang malambot na hawak sa balikat at ang mainit na hininga ng babae. Ang iyong tibok ng puso ay hindi na mapigilang bumilis. Kung wala akong pahintulot, hindi siya papasok. Nakapikit pa rin si Jiang Ling-er. Ang daliring nakahawak sa iyong pulso ay hindi lamang hindi bumitaw, kundi bahagya pang gumalaw sa iyong buto. Sa kanyang malamig na mukha, ay lumitaw ang isang sakit na pagmamahal na hindi mo kayang tanggihan. Ituloy mo ang pagbasa. Huwag kang tumigil. O kaya ay gumalaw ka ng kaunti, ibabawas ko sahod mo ngayong buwan. Ang bantang ito ng bawas sahod ay isang tiyak na patay na puntos para sa isang empleyado. Tuluyan kang hindi nangahas na gumalaw, parang isang kahoy na estatwa na nakaupo roon. Kahit ang paghina ay hindi mo nangahas ng malakas. Pinilit mo na lang na ituon ang iyong paningin sa sinumpaang ulat na yon.
Gamit ang nanginginig na boses, ipinagpatuloy mo ang pagbasa ng mga datos na kahit ikaw mismo ay hindi maintindihan. Ang aircon sa opisina ng presidente ay napakalakas. Ngunit sa iyong noo ay namuo ang isang manipis na layer ng malamig na pawis. At si Jiang Ling na nakasandal sa iyong balikat. Ang kanyang mga labi ay mumiti ng labis na nasisiyahan, kahit na may kaunting kabaliwan. Ang amoy na ito ay tila isang bagay na hinahanap-hanap niya. Simula ngayon, unti-unti kong lilinisin ng buo ang katawan na ito. Sa opisina, tanging mahinang tunog ng aircon ang natitira. At ang halos hindi marinig na kaluskos ng papel kapag binabaliktad ang mga ulat. Ang pagkalkula ng gastos sa paggawa para sa ikalawang bahagi ng proyekto. Nagbabasa ka ng pumapalya ang pagbigkas sa ulat, mga matay nakatitig sa papel. Wala ka nang pakialam sa pagkalkula ng gastos. Ang buong atensyon mo ngayon ay nasa kanang braso mong halos manigas. Para komportable ang boss, pati paghinga mo kailangan mong kontrolin. Natatakot kang masyadong gumalaw ang dibdib mo at magising ang babaeng ito. Sa anggulong hindi mo nakikita, si Jiang Ling na nakapikit. Ang kanyang mga labi ay napangisi ng labis na nasisiyahan. Sobrang sarap para kay Jiang Ling. Sa nakaraang 3 taon, bawat araw ay parang nasa kawali siya. Ang mga intriga sa negosyo, ang mga matatandang opisyal sa kumpanya na puro lihim na usapan. Pinilit siyang maging parang isang hedgehog na laging nakatikom ang mga tinik. Hindi siya pwedeng bumagsak, hindi pwedeng magreklamo ng pagod. Dahil kapag pumikit siya, ang mga gustong siya'y ibagsak mula sa posisyon bilang CEO ay dadagsa na parang mga langaw. Ang matinding insomnia dahil sa nerbiyos ay matagal nang sumira sa kanyang pag-isip. Pero ngayon, nakasandal sa balikat ng lalaking ito, naamoy niya ang amoy ng murang lemon soap sa kanyang kwelyo. Pakiramdam ni Jiang Ling para siyang isang tao sa disyerto na 3 araw ng uhaw at mamamatay na, biglang nahulog sa isang malinaw at malamig na bukal. Hindi namamalayan, ang kamay ni Jiang Ling na nakahawak sa iyong pulso ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang noo na 3 taong nakasimangot ay sa wakas ay luwagan sa sandaling ito. Ang paghina niya ay naging mahaba at pantay. Nagbasa ka ng mga 10 minuto at napansin mong hindi gumagalaw ang nasa balikat mo, pati paghinga ay naging mahimbing. Saka ka mainat na tumigil sa pagsasalita. Bahagya kang lumilingon, sumulyap sa gilid. Pero sa sulyap na yon, natulala ka. Sa mga pagpupulong ng buong kumpanya, si Jiang Ling ay laging malamig at walang emosyon, parang ayaw makipag-usap. Pero ngayon, tinanggal na niya ang makapal na maskara ng depensa. Saka mo lang napansin ang bahagyang lilim sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang kutis ay maputla dahil sa matagal na kawalan ng tulog. Mukha talaga siyang pagod at may kahinaang nakakadama ng awa. Gaano kaya siya kapagod para makatulog ng nakaupo, naisip mo sa sarili. Ang dati mong tensyonadong nerbiyos ay hindi mo namamalayang lumuwag. Hindi ka pa rin gumagalaw parang isang high-end na mannequin. Nakaupo ka lang ng tuwid. Lumipas ang oras hanggang sa manigas na ang kanang bahagi ng katawan mo. Sinubukan mong dahan-dahang gumalaw, ilipat ang timbang sa kabilang paa, pero biglang kumunot ang noo ni Jiang Ling. Sa kanyang pagtulog, para siyang isang babaeng leon na napakateritoryal. Ang kamay na nasa mesa ay biglang bumaba. Hindi lang niya hinawakan ng eksakto ang iyong pulso para hindi ka makatakas. Ang kanyang mahahabang daliri ay pumasok sa pagitan ng iyong mga daliri, nag-interlock. Ang iyong anit ay sumabog. Sa iyong buong buhay, hindi ka pa nakahawak ng kamay ng babae ng ganito. Ngayon, ang bilyonaryang boss mo ay pinipilit kang mag-interlock ng kamay sa opisina. Pero nang makita mo ang bahagyang pagkabalisa ni Jiang Ling dahil sa iyong paggalaw at narinig ang mahinang ungol niya, pinigilan mo ang impulse na hilahin ang kamay. Bahala na, isipin na lang na bayad ito sa hindi pagtanggal sa akin ni Senior Guan at pagtaas ng sahod. Kaya hinayaan mo na lang. Natamaan ng manggagawang si ikaw ang mata ni Jiang Ling habang natutulog ang boss. Nakaramdam si Jiang Ling ng hapdi sa kanyang mga mata habang natutulog, gusto niyang umiwas ng tingin, ngunit sa sandaling iyon. Isang mainit na malaking kamay ang tahimik na itinaas, nakabitin ng matatag sa hangin. Gamit ang kanyang palad, hinarangan nito ang nakakainis na sikat ng araw para sa kanya. Kumibot ang pilik mata ni Jiang Ling. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, hindi pa siya nakatulog ng ganoon. Kasariwa at kumpleto. Ang bigat na tila lagi siyang malapit ng mamatay ay nawala. Nawala ang lahat. Pusang loob niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang unang nakita niya ay ang iyong kamay na nakataas sa hangin. Biglang namula ang kanyang mukha hanggang sa tenga, sobrang hiya na para siyang naghuhukay ng butas gamit ang kanyang mga daliri sa makapal na alpombra. Jiang Zong, gising na kayo. Kayo ang humawak sa kamay ko, hindi ko nagawang kumilos. Tiningnan ni Jiang Ling ang nervous na itsura mo na parang natatakot kang mapagkamalang manyak. At saka tiningnan ang sarili mong mga daliring mahigpit na nakakapit sa kanya. May kumislap sa kanyang mga mata. Isang lambing na hindi niya mismo napansin.
Ngunit si Jiang Lin siya sa susunod na segundo. Natural niyang binitiwan ang kamay mo, sabay ayos ng kanyang buhok, at muling nagpakitang gilas bilang isang mapagmataas at hindi maaaring labagin na si. Natapos ko nang basahin ang ulat. Ang dami mong pagkakamali sa datos. Tumayo si Jiang Lin at naglakad papunta sa malaking bintana. Ang boses niya ay malamig at matalas. Pero dahil hindi ka naman nagkamali ng malaki ngayon, hindi ko na ibabawas ang buong bonus mo. Salamat, Jiang Zong. Kung wala na po kayong ibang gagawin, uwi na ako. Tulad ng isang sugatang usa, sumandal ka sa mesa at gustong tumayo, pero dahil manhid na ang buong kanang bahagi ng katawan mo. Biglang lumambot ang kanang binti mo, at diretsong lumuhod ka sa alpombra. Mabilis na lumingon si Jiang Lin At nang makita kanyang nakangisi, habang minamasahe ang hita mo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. Alam niyang ginawa mo iyon para makatulog siya ng maayos. Literal na nakaupo nang hindi gumagalaw ng mahigit 2 oras. Ang ganitong tahimik at dalisay na pag-aalala ay parang martilyo na malakas na humampas sa matigas at malamig na puso ni Jiang Lin. Manhid ang binti. Maupo ka muna sandali. Hindi naman ganoon kastrikto ang Jiang Corporation para hindi ka payagang umuwi. Lumapit si Jiang Lin malamig ang mukha na nagsalita, pero sa kanyang singkit na mga mata ay may hindi mapigil na pagnanais na alagaan ka. Xiao Jibai, ang iyong work ethic ay sapat lang. Simula bukas. Araw-araw ng 5 oras dalhin mo ang progress report ng departamento mo sa opisina ko para mag-report ng personal. Ito ay utos ng trabaho. Kung mahuli ka ng 1 minuto, alam mo ang kahihinatnan. Napaiyak ka na lang sa loob. Araw-araw kang nagiging unan para sa kanya, ang pera ay hindi madaling kitain. Pero napilitan kang sumagot, naiintindihan ko, Jiang Zong. Pagkasabi mo niyan, umalis ka na pasuray-suray palabas ng opisina ng si. Nang makita ang makapal na pinto na sumara, umupo muli si Jiang Lin sa kanyang swivel chair. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Iyong mga daliri na magkadikit noong isang saglit ay dahan-dahan niyang idinampi sa kanyang pisngi. Naroon pa ang nag-aapoy mong init ng katawan, Jibai. Si Jiang Lin ay naghihirap sa paghihiwalay, ngunit mumiti siya ng may sakit ng ngiti. Hindi ka makakatakas. 8:30 ng gabi, sa compound ng lumang bayan ng Nancheng, si Su Liuli, suot ang kanyang black and white Navy uniform. Nakaupo siyang mag-isa sa bench sa ibaba ng gusali. Ang kanyang mga binti ay may mga pulang kagat ng lamok. Ngunit parang hindi niya namamalayan ang kati, nakatitig siya nang hindi gumagalaw sa lumang bakal na pinto ng compound. 3 oras na siyang naghihintay. Simula pa ng hapon, nag-text siya kay Jibai kung kailan siya uwi. Kung gusto ba niyang mag-dinner, pero puro palusot ang sagot ni Jibai. Una, sinabing busy. Tapos sinabing tinawag ng boss para kausapin, hindi alam kung kailan makakaalis. Mahigpit na hinawakan ni Su Liuli ang isang maliit na parcel na binili online. Hindi niya namamalayang kinakamot ang gilid ng kahon. Ang kanyang mga mata sa madilim na ilaw ay tila malungkot at naiinis. Sabado raw sasamahan mo ako. Sinong walang kwentang boss yan, na pumipigil sa oras ni kuya, mahina niyang bulong. Puno ng hinanakit ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa bakal na pinto ng compound. Kuya, nang makita kanya, biglang nawala ang lungkot sa mga mata ni Su Liuli. Parang asong sa wakas ay natagpuan ang may-ari, bigla siyang tumalon mula sa bench at tuwiran kang sinugod. Aray, napaurong ka sa kanyang pagsugod, agad mong sinalo ang pasaway na batang ito. Puno ng gulat at awa ang iyong mga mata. Liuli, bakit nandito ka pa? Hindi ba sinabi kong bumalik ka na sa eskwela? Anong oras na? Nag-aalala ako sa'yo. Ipinatong ni Su Liuli ang kanyang mukha sa iyong dibdib, ang boses ay puno ng sama ng loob na tila maiiyak. Hindi ka nagre-reply. Natakot akong may nangyari sa'yo, kaya naghintay ako ng naghintay. Ang sakit ng kagat ng lamok. Nang marinig mong naghintay siya ng ganito katagal at nakagat pa ng lamok, bigla kang nakaramdam ng pagkakasala bilang mabuting kuya. Dahan-dahan mong hinimas ang likod ni Su Liuli, ang boses ay sobrang lambing. Pasensya na, pasensya na. Kasalanan ni kuya. Biglang may malaking problema sa kumpanya ngayon, direkta akong inasikaso ng malaking boss. Wala akong oras manood ng cellphone. Tara, umakyat na tayo. May lotion sa bahay. Hindi mo pa natatapos ang sinasabi, biglang nanigas ang katawan ni Su Liuli sa iyong yakap. Sa sandaling inilapat niya ang kanyang mukha sa iyong kanang balikat, isang napakapamilyar na amoy. Kahit masakit sa ilong na pabango ang biglang pumasok sa kanyang ilong. Ito ay tiyak na hindi ang rosas na amoy ng may-ari ng bahay kaninang umaga. Si Liu Ruoyan, ang bango ng babae ay hindi bastos na rosas, kundi isang napakasopistikadong pabango ng babae na may malamig na bundok na amoy. Ang pinaka-nakapangingilabot kay Su Liuli ay napakalakas ng amoy na ito, lalo na sa iyong kanang balikat at kwelyo. Para itong nakababad sa pabango. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin sa nakaraang ilang oras.
Isang babaeng may ganitong mamahaling pabango ay napakalapit na sumandal sa balikat ni Kuya Jibay. Pag-isipan mo yan, biglang lumiit ang pupil ni Suliuli para maging isang mapanganib na tulis-tulis na elepante. Parang may di nakikitang kamay na mariing pumipiga sa kanyang puso, ang matinding takot at pag-aalala ay nagdangalit sa kanyang mga braso at paa. Kuya, sabi ni Suliuli, itinaas ang kanyang ulo. Pulang-pula ang kanyang mga mata, malalaking patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Pero sa mga luhang ito, 3 bahagi ay hinanakit, 7 bahagi ay galit na nagwawala. Anong nangyari? Bakit ka talaga umiiyak? Tingnan mo siya, umiiyak. Bigla kang naguguluhan, kinuha mo ang tissue sa bulsa para punasan ang kanyang luha. Sobra ba ang kagat ko? Kasalanan ko, kasalanan ko. Tara, umakyat na tayo sa taas. Kuya, nagsisinungaling ka, humihikbi si Suliuli, mahigpit niyang hinawakan ang iyong baywang. Hindi ka naman talaga nag-o-overtime. Nakipagkita ka ba sa ibang babae? Ang lakas ng pabango mo sa katawan. Nahihilo na ako. Nagulat ka, kusang itinaas ang braso at suminghot. Wow, totoo nga. 2 oras akong nakaupo kasama si Jiang Liner. Yung malamig na amoy na parang dumikit na sa katawan mo. Bigla kang nahirapan, hindi mo masasabi kay Suliuli na kanina sa opisina ay naging una ng isang bilyonaryang babaeng sa loob ng 2 oras. Sino naman maniniwala doon? At saka, pribado ito ng boss. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Walang ibang babae. Pilit kang nagsisinungaling pero naglalaro ang iyong mga mata. Yun yung isang katrabaho naming babae, ngayon lang aksidenteng natapon. Ang sample ng pabango sa kanyang mesa, at nasa tabi ako, kaya may konting natapong sa akin. Nag-i-overtime talaga ako. Talaga ba? Napapikit si Suliuli na puno ng luha. Nakakaawa kang tinitingnan, pero sa kanyang isip, may isang nakakabigat na ngiti na sumungaw. Natapon ang pabango. Akala niya ba 3 taong gulang si Suliuli? Paano naman matatapon ang pabango ng eksakto sa balikat at collarbone? Si Kuya Jibay na hindi marunong magsinungaling, hindi man lang tumingin sa akin. Sino ba ang babaeng yon? Pinigilan ni Suliuli ang kanyang damdaming gustong wasakin ang lahat. Alam niya na ang puro iyak lang ay magpapagalit kay Kuya Jibay. Kailangan niyang mabawi ang kontrol. Naniniwala ako sa'yo, Kuya, humina si Suliuli. Napakasunurin niyang tumango. Tumayo siya mula sa iyong yakap at natural na inabot ang mabigat mong backpack. Kuya, pagod ka ngayon. Ako na ang magdadala ng bag mo. Umakyat na tayo. Lulutuan kita ng noodles. Hindi na, hindi na. Mabigat ang bag. May laptop sa loob. Gusto mo sanang tumanggi pero kinuha na ni Suliuli ang bag. Lumingon siya patungo sa gusali at habang lumilingon, mabilis niyang binuksan ang isang sulat na hawak niya gamit ang isang kamay. At ang laman ng sulat ay isang maliit na piraso ng micro-tracking device na kasinlaki ng barya. Gamit ang madilim na ilaw sa hagdanan. Habang kasama mong naglalakad sa likod sa distrito ng Shijon, napakahusay ni Suliuli na buksan ang pinakatagong zipper sa loob ng kanyang backpack. Idinikit niya ng mahigpit ang sticker na may malakas na pandikit sa pinakaloob na bahagi ng zipper at may maririnig na isang malinaw na tunog. Muli niyang isinara ang zipper, lumingon si Suliuli, at mumiti sa iyo ng isang matamis at walang bahid dungis ng ngiti. Kuya, pakiabot naman sa akin ang bag ha. Gusto kitang tulungan. Sa pagtingin mo sa kanyang pagiging responsable, labis kang naantig at hindi ka nagduda kahit kaunti. Sige, ikaw ang pinakamabait kong kapatid na babae. Lumingon si Suliuli para umakyat ng hagdan, ngunit sa kanyang mukha na natatakpan ng dilim ay may lumitaw na kakaibang katigasan ng ulo na hindi mo maintindihan. Si Kuya Jibay ay masyadong inosente. Maraming masasamang babae sa labas, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Dahil ayaw niyang magsabi ng totoo, ako na lang ang mag-imbestiga. Simula ngayon, kung saan pupunta si Kuya Jibay, gaano katagal siya doon, at kung sino ang makakasama niya. Lahat ng iyon ay dapat makita sa screen ng telepono ko ng malinaw na may pulang tuldok. Ang mundo ni Kuya ay dapat maging transparent para sa akin lamang. Sabay silang umakyat sa ika-5 palapag, ngunit nang buksan mo ang pinto, pareho kayong natigilan ni Suliuli. Nakita ninyo ang landlady na si Liu Ruoyan na suot ang isang napakanipis na silk na pantulog, nakaupo ng komportable sa iyong sopa habang naka-cross legs. May hawak siyang isang baso ng red wine, at nang makita kang pumasok, tinaas pa niya ang baso at inalog ito ng napakaakit. Jibay, at least nakauwi ka na. Ang sopa mo, pinainit ko ito ng kalahating araw, pero ang tigas talaga. Ang boses ni Liu Ruoyan ay malambot at parang sinulid, ngunit ang tingin niya kay Suliuli sa likod mo ay may matinding pag-aaway ng isang asawa na nahuli ang kabit. Napalakas ang hawak mo sa susi na kakatanggal mo lang, at nahulog ito sa sementadong sahig ng pasilyo. Ruoyan ate, nauutal mong sabi habang lumulunok ng laway. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nang marinig niya ang iyong tanong, hindi siya natakot o nagalit.
Sa halip, mahinahon niyang kinuha ang isang tansong susi mula sa mesa at iniwagayway ito sa hangin. Ano ba, takot na takot ka? Hindi naman kita kakainin, di ba? Sabi ni Liu Ruoyan habang kamirap mong tinitigan. Ang kanyang boses ay malambot na parang nakikipaglandian sa nobyo. Sumabog ang tubo ng tubig sa banyo mo ngayon. Tumagos ang tubig sa kisam ni Aling Wang sa ika-4 na palapag. Tinawagan ako ng administrasyon ng gusali. Ano ang magagawa ko? Kailangan kong gamitin ang ekstrang susi para pumasok at tawagan ang tubero para palitan ang tubo. Sa sinabing iyon, sadyang bumuntong hininga si Liu Ruoyan at itinaas ang isang daliri na may pulang nail polish. Dahan-dahan niyang minasahe ang kanyang templo. Pagkatapos palitan ng tubo, ang bahay mo ay parang binaha. Tinulungan kitang magpunas ng sahig ng kalahating araw, sumakit ang likod ko. Umupo ako sa matigas mong sopa para magpahinga. At uminom ng isang baso ng alak para mag-relax. Anong problema, kuya? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa bahay mo? Ang sinabi niya ay walang butas, at inilagay ka pa niya sa isang posisyong tila ikaw ang walang utang na loob. Napalunok ka na lang at hindi mo alam kung ano ang isasagot. Bilang isang leader na may mahusay na pagpapalaki, bigla kang napahiya at agad kang nag-white flag. Hindi, Ate Ruoyan, mali ang pagkakaintindi mo. Sobrang nagulat lang ako. Salamat sa pagod mo. Magkano ang bayad sa pagkumpuni at tubig? I-transfer ko na lang sa WeChat mo. Ba't ka magpapakilala? Yan lang ba ang pera mo? Nagdaan ka sa iba't ibang pagsubok. Tinitigan ka niya ng diretsyo sa iyong kwelyong bahagyang nakabukas dahil sa pawis. Sa sandaling iyon, si Suliuli na nasa likod mo, sa wakas ay hindi na napigilan at lumabas mula sa dilim. Tinulak ka niya palayo. Parang isang munting pusang naapakan ang buntot, pumagit na siya sa pagitan mo at ni Liu Ruoyan. Ate Landlady, kahit sira ang tubo. Pagkaalis ng tubero, dapat umuwi ka na sa sarili mong bahay at magpahinga, sabi ni Suliuli sabay taas ng baba. Ang mga mata niya ay nag-aapoy na hindi maitago, pero nakangiti pa rin siya ng matamis at peke. Gabi na. Ate nakapajama, may dala kang spare key, umiinom sa bahay ng isang binata, akala ng mga tao. Wala kang pambayad sa kuryente, kaya pumunta ka rito para magpalamig sa bahay ni kuya. Napakasakit ng sinabi niya. Hindi lang niya binatuhang muli ang pagkatawag ng ate at pagtanda. Kundi ipinahiwatig din na si Liu Ruoyan ay nagpakababa. Nang marinig ito, bahagyang umuga ang kamay ni Liu Ruoyan na may hawak na baso ng red wine. Ang pulang likido sa baso ay malakas na umalog, muntik nang tumapon. Pero siya ay isang babaeng may karanasan sa lipunan ng mahigit 10 taon, paano siya matatalo ng isang batang babae sa isang salita lang? Hindi siya nagalit, imbes ay ngumiti ng marahan. Dahan-dahan siyang humigop ng red wine. Tiningnan niya si Suliuli mula ulo hanggang paa. Nen, baka nagkakamali ka. Inilapag ni Liu Ruoyan ang baso sa mesa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Suliuli. Dahil sa kanyang tangkad at high heels. Bigla siyang nangibabaw kay Suliuli. Ang titulo ng bahay na ito ay nakapangalan sa pangalan ko, Liu Ruoyan. Nakatira si Jibay dito, ako ang landlady. At saka, ang hirap ng buhay ng kuya mo mag-isa sa Timog Lungsod. Kailangan ba ng pera para sa upa at tubig at kuryente? Madalas ko siyang tinutulungan. Pinapatawad ko ang marami sa kanyang bayarin. Ikaw, isang batang nag-aaral na marunong lang magmamakaawa at humingi ng pera kay kuya, ano ang matutulong mo sa kanya? Maglalaba ka ba ng 2 damit? O dadagdagan mo lang ang pasanin niya? Ang mga salitang ito ni Liu Ruoyan, puno ng sarkasmo, ay direktang tumama sa pinakamahinang punto ni Suliuli. Nang marinig ito, namutla si Suliuli. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga kamay, naging kamao. Muntik nang mapunit ang kanyang balat. Lumingon siya sa iyo, may pagkaawa. Kuya, ayokong maging pabigat sa iyo. Kita mo ang eksena, parang sasabog na ang ulo mo. Tigil, pareho kayong tumahimik. Mabilis kang humakbang pasulong, ginamit ang iyong malapad na likod upang harangan ang tingin ni Liu Ruoyan. Sabay abot sa balikat ni Suliuli, marahang hinawakan, at tinapik-tapik ito bilang pampakalma. Ate Ruoyan, bata pa si Liuli, hindi marunong. Diretsa magsalita. Huwag mo siyang pansinin. Nag-aalala lang siya sa akin. Pilit kang umingiti para makiusap at napakabilis mong iniba ang usapan. Ang nangyari ngayong gabi ay talagang kasalanan ko dahil nagmamadali akong umalis. Mainit ang panahon, siguradong nauuhaw kayong dalawa. Hindi ko man lang napalitan ang tsinelas ko sa paa, diretso akong sumugod na parang tumataka sa loob ng maliit na kusinang wala pang 4 na metro kwadrado. Isinara ko agad ang sliding door. Pero hindi mo alam sa mga sandaling iyon. Sa sala na iisa lang ang pinto ang pagitan, kung anong nakakasakal na tahimik na labanan ang nagaganap.